Mga kwento ni Felmo. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Tanil. At ang mga mababanggit na personalidad sa kwentong ito ay hindi nila totoong pangalan. Taong 1998, sa Subong Kugon, sa Cagayan de Oro. Dumanas kami ng mga panahong ito ng matinding paghihinagpis. Pumanaw ang aming padre de pamilya na siyang nagtaguyod sa amin noon. Wala na kaming nanay. Namatay ito ng ipanganakang pinakabunso. 4 kami magkakapatid. Ako ang pangalawa. Katatapos ko lang talagang mag-high school noon. Kasabay ko pa si Kuya Buloy gawa ng pahinto-hinto ito. Bunso din yun ang pagtulong niya sa tatay sa pag-uuma. Para bang tiniis lang ni tatay ang lahat noon. Ilang araw lang mula ng graduation, namatay siya doon lang din sa uma namin. Nakataob at bilad sa araw. Naisip ko nga na baka inaantay lamang niya na makapagtapos kami noon. Inaantay ng kanyang katawan ang matagal na pagdudusa sa malalang sakit na hindi namin matukoy kung ano. Hindi naman kasi nagsasabi si tatay patungkol sa kanyang kalusugan. Nagkasundo kami ng kuya ko na itaguyod ang mga kapatid namin na sina Kulas at Jose. Nasa 6 na taong gulang pa lamang si Jose, habang si Kulas ay nasa 8. Isinasama namin ito sa pag-uuma. Medyo malayo ang sakahan namin noon. Maglalakad pa na mahigit 20 minutos. Habang nangyayari naman ito ay nakabuntot sa amin ang 2 bata. Kung minsan ay inuwi namin sa bahay ang kalabaw para may masakyan ito ng 2 patungo sa uma kinabukasan. May mga nakatira naman malapit sa uma. Katunayan ng ilan sa mga ito ay mga kaanak namin. Pero magkakalayo ang agwat kagaya ng ibang kwento. Malawak na sakahan yun na pinagmamay-ari ng iba't ibang tao. Sa hindi inaasahang pagkakataon, habang nagkakalaykay kami ng lupa para taniman ng mais, biglang nagsisisigaw itong si Kulas. Pagsipat namin noon ni Kuya Buloy, tumatakbo yun patungo sa amin. Sinabi nito na kinuha daw si Jose ng isang tao. Walang ano-anong tinungo namin ni Kuya ang kamalig. Wala nga si Jose doon. Tinuro naman ni Kulas kung saan banda tinangay. Nanguhuli lamang daw ito ng tutubi. Nang walang ano-ano ay may biglang lumabas sa talahiban na tao at hinila si Jose noon. Lalaki at nakahubad pang itaas daw ang dumukot tapos may mahabang buhok. Kinuha ko ang itak na nakasukbit sa kisame ng kamalig. Si Kuya ay nauuna na sa akin noon. Nagsisisigaw ito at sinasangbit ang pangalan ni Jose. Animoy magkabaliw-baliw kami sa pag-alugad sa lugar pero hindi namin natagpuan ang tao na dumukot kay Jose. Ultimong si Jose, wala din noon. Walang hiya. Kinuha siguro ng abal. Dun sa kabila, ako naman dito. Mungkahi ni Kuya noon. Ang abal, Sir Seth. Aswang yon. Maya-maya ay nakita ko si Jose. Nasa sulok ito ng 2 naglalakihang mga bato. Umiiyak at kitang-kita talaga sa mukha na sobrang natakot. Walang ano-anong binuhat ko yon. Nagtatanong ako sa kanya sa kung kilala niya ba yung dumukot pero hindi nagsasalita ang kapatid ko. Umiiyak lamang ito. Hindi natapos ang pagtatanim namin noon ng mga buto ng mais. Umuwi na lamang kami sa bahay. Itong si Kuya ay hindi napapakali. Duda talaga siya na abal o mano ang dumukot at siguro iniwan si Jose na makita na akong paparating. Bunso, magsalita ka kasi. Kilala mo ba yung dumukot sa'yo? Dito na nagsalita si Jose.
pero sinabing hindi daw niya kilala. Noong makarating umano doon sa lugar kung saan ko siya natagpuan, iniwan siya nitong dumukot sa kanya. May isang tao din kasing biglang lumitaw doon at tumulong ito. Yung lumitaw na tao, hindi niya maaninag ang mukha gawa ng malabo umano ng figura nito. Basta sumisigaw daw ito at itinataboy yung dumukot kay Jose. Nagkatitigan kami noon ni Kuya. Alam kong pati siya ay nagtataka sa mga puntong ito. Kung yung tumangay kay Jose ay isang abal, sino naman yung dumating pang isa na hindi ko nasilayan nang makarating na ako doon? Nakita mo ba, Tanil, yung sinasabi niya? Baka tao yun tapos hindi lang naging malinaw kay Jose ah. Di ba nga nakasuksok na siya dun sa bato? Yun din ang naisip ko, Kuya. Pero hindi ko nakita yung sinasabi ni Jose na tao eh. Maging yung dumukot nga sa kanya, hindi ko naabutan. Wika ko noon. Kinalabit ako ni Jose. Ayon dito ay noong dumating daw ako, naroroon pa ang taong tumataboy doon sa dumukot sa kanya. Hindi ko lang daw napansin ito. Talaga ba? Paanong nangyari? Napakasukal naman doon. Bukas, Kuya, pasukin kaya natin yun. Baka may bahay doon banda. Hindi nang natin napapansin. Magtatakip silim na ng mga panahon na ito. Nasa kusina kaming lahat nun. Nagsasaing ako habang si Kuya naman ay hinuhugasan ng mga gulay para ilaga at maging ulam namin. Samantala, si Kulas ay naroroon sa may mumunting sala. Ito namang si Jose, nakaupo sa kawayang upuan at nakahukdong ang ulo sa lamesa. Maliit ang bahay namin. Katunayan ang saig na roon ay lupa lang na inabunuhan ng maliit na bato. Yung silid nag-iisa lang yun pero nakaangat ng konti sa lupa. May beranda din kami pero napakaliit lang talaga. Kung titingnan, hamak lang kami noon pero kahit papano, nagawa kaming itaguyod ng tatay hanggang high school. Ikaw ang bahala, Tanil. Huwag muna kayong sasama bukas dalawa ha. Kulas, dito lang kayo sa bahay. Aalamin lang namin ni Tanil kung ano ba talaga ang meron doon. Babalik kami kaagad. Mungkahin ni Kuya sa mga kapatid ko. Kinabukasan ay maaga kaming gumala doon sa uma. May tag-iisang itak kami noon. Tinuro ko sa Kuya Buloy ang lugar kung saan ko nakita si Jose. Gaya ng sinabi ko, malalaking bato ito na magkakalapit. Ang likod noon ay may puno ng madre kakao at matayog na mahogani. Pero ang kabuuan, sobrang sukal na doon. Hinahanap ko ang bakas ng kung sinong tao ang tumulong sa kapatid ko. Ganon din ang ginawa ni Kuya. Kasabay naman ito ay unti-unti kaming pumapasok sa kakahuyan. Magkakahiwalay kami ni Kuya. Sa kaliwa siya, sa kanan naman ako. Walang bakas ng tao. Ni hawi ng damo ay wala. Wala nga ring bakas yung dumukot kay Jose noon. Posibleng aswang yon pero itong isang sinasabi niya, sino ba to? Hanggang sa umabot na sa punto na hindi na kami makausad-usad noon. Wala nang lusutan, makapal na kawayanan na at hindi makita ang abante. Kung kaya naman tinawag ko na lamang si Kuya. Kako sa kanya ay umuwi na lamang kami. Mataas ng araw tapos kinakailangan pa naming tapusin ang trabaho. Pagkarating namin sa bahay, itong dalawang kapatid namin ay umiiyak. Nasa loob sila ng silid at kitang-kitang pagiging alikaganon. Lumapit sa akin si Kulas at sinabing sumilip daw sa bintana ang dumukot kay Jose kahapon. Napakapangit umano ng mukha niya. Para umanong nakadroga dahil dilat na dilat ang mga mata at bumubuka ang bibig nun. Pero wala namang lumalabas na boses. Pumatong pa nga umano ito sa bintana at inaabot si Jose. Pero bigla na lang umanong nalaglag yung pangit na mukha at nagwala sa labas na para ba may kaaway ito.
Kitang-kita kasi nila noon na gumugulong-gulong ito sa lupa hanggang sa gumapang patungo doon sa kasagingan. Nagkahulan pa nga umano mga aso doon sa bahay ng pinsan namin. Saglit din akong napatigil sa paghinga. Dulot ng matinding pag-aalala na may kasamang pagtataka. Ayon kay kuya, abal talaga yon at gusto nitong kunin si Jose. Pero ang tanong, bakit nagwawala ito sa labas? Bigla namang nagsalita si Jose noon. Yung nagtaboy daw sa dumukot sa kanya. Ito yung nakita niya kanina na humila sa abal. Nakita mo ulit yun? Tinulungan ka muli? Tanong ni kuya. Nandyan pa nga siya nang dumating na kayo eh. Sabat naman ni Jose habang tinuturo ang puno ng saging malapit sa amin. Ako naman ang nagtanong noon. Sabi ko, kung malabo sa kanyang paningin yung tumulong kahapon, kanina ba hindi? Pero ayon kay Jose ay hindi niya pa rin naaaninag. Nawawala kasi ito. At noong dumating kami ay anino na lamang ang nakita niya. Naguguluhan ako. Ipatingin kayo natin to sa albularyo. Yung dumukot hindi natin naaktuhan maging yung tumulong eh. Hindi kaya dalawang aswang sila tapos sumahad lang yung isa. Nag-aagawan. Yan nga yung tanong na mahirap sagutin kuya eh. Siguro para sa akin yung nagtatangka lang na kumuha dito kay Bunso yung aswang eh. Kumain kaya muna tayo. Jose, sasama ka sa amin ha. Ikaw din Kulas. Magbihis na kayo. Tapos naman na siguro kayong kumain ano? Mungkahi ko nun. Hindi natuloy ang trabaho namin sa uma. Dulot ng pagkabagabag sa nangyari, albularyo lang talaga makakasagot nito. Napakabukid ng tirahan ng manggagamot. Wala pa namang habal na nakakapasok gawa ng pahirapan ng daan. Pero kahit papano'y matitibay naman itong mga kapatid ko kung lakaran ng usapan. Tapit hapon na kami nang makarating. Itong albularyo ay matandang babae. Pangalanan natin itong Lola Emma. Kilalang kilala ito sa amin bilang komadrona. Pero magaling din sa larangan ng panggagamot. Pagkasuri nito kay Jose, sinabi niyang inaaswang daw ang kapatid ko. Hindi na kami nawindang dito pero doon sa mga sumunod na namutawi sa bibig ng albularyo, nagulat talaga kami noon. Kayong lahat ay may marka ng aswang eh. Lumang-luma na at parang nakasubaybay palagi. Balita ko'y namatay umano ang tatay niyo. Aswang ang dahilan nun. Di ba doon sa uma natagpuan ang labi niya? Doon din dinukot itong pisot na ito, tama? Madali lang isipin. Lahat kayo'y balak patayin ang aswang na yon. Pero may nagliligtas, tama ba? Hindi ko naman makita sa tawas eh. Sandali nga. O ito, ipakwintas niyo ito dito sa sipuning ito. Bukas o hindi naman kaya sa makalaway, bababa ako. Dadalaw ako sa inyo. Malalaman natin kung ano ba talagang nangyari. Ay na nga Sir Seth. Kami umanong lahat ay may marka. Binalot talaga kami noon ng kilabot. May kaugnayan pa ito sa pagkamatay ni tatay. Pinauwi kami ni Lola Emma. Asahan na daw namin ang pagdating niya. 2 araw ang nakalipas ay bumisita ito. Pinausukan ang bahay namin. Kapansin-pansin ang usok dahil makapal ito at may amoy pang masakit sa ilong. Sabi ng manggagamot ay para daw ito hindi makapasok ng bahay ang nilalang. Pero panandalian lamang umano ang bisa niya. Dapat ay araw-araw magpapausok. Angat na ang araw ng mga panahon na yon. 10:00 na. Ang mga kapitbahay namin ay nagsidagsaan. Nagtanong kung anong nangyari at may manggagamot. Pero wala kaming sinabing dahilan maliban na lamang sa pagpapausok. Buhat ng kamamatay pa lamang ng aming ama. Tradisyon. Yun din naman kasi ang payo ng manggagamot. Baka kasi magkagulo pa at matakot ang ilang residente doon. Mas magiging mahirap yon sa kung paano kilatisin kung sino ang aswang.
Ilang mga sandali lang, may dumating na lalaki na kaedaran lang ni Kuya. Nagpakilala itong apo ni Lola Emma. Pangalanan natin itong Ismael. Ayon kay Lola Emma, pinasunod umano niya ang apo niya gawa ng malakas makiramdam ito. Tagasunod niya daw yun sa kanyang karunungan. Itong si Kulas at Jose, iniwan namin sa bahay ng pinsan namin noon. Nagtugo kasi kami sa uma. Bali 4 ang bilang namin. Si Lola Emma, ang apo nito na si Ismael, ako at si Kuya Buloy. Nga pala, sa dulo ng uma namin matatagpuan ang 2 malalaking bato na magkakadikit. Lampas tao ito at dinala namin doon si Lola Emma. Wala umanong bakas ng tao maliban na lamang sa bakas namin. Yung sinasabing tumulong kay Jose, wala din umanong iniwang bakas kung saan ito lumitaw. Tinuro ni Lola Emma ang itaas ng bato. Nakakita ako ng malalaking kalmot na hindi mo iisipin na galing sa bayawak. Halata kasi doon na parang malaking kamay na may matutulis na kuko. Sabi naman ni Lola Emma, tambayan daw ng aswang ang lugar. Iisa lang ang aswang at yun ang bakas niya, pero wala daw sa lupa. Sa makatwid, sa mga puno o sa itaas ito ng puno dumadaan nun. Pumuslit kami ni Kuya sa kamalig. Sobrang init na kasi noon tapos itong si Lola Emma, sinusuri ang kabuuan ng uma namin kasama ang apo niya. Hanggang sa makarating ito sa may bandang uma ng kaanak namin. Sa kaliwang bahagi yon, tinawag kami nito. Lumapit kami ni Kuya. Nang makarating naman kami dito, ay merong itinuro ang matanda. Sabi nito, may daanan daw ang aswang sa anyong tao. Kapag binaybay namin yon ay pwedeng matunton ang lugar kung saan ito namumugad. May mga hawing damo, pero sa pagkakaalam ko ay galing ito sa magtutuba doon na si Edu. Kaibigan ng tatay, lagi pa yung tumatambay sa amin. Pero bakit daanan ng aswang ang dinadaanan nito? Hindi ko muna sinarang isipan ko. Hindi ako nagduda doon sa magtutuba. Mabait din naman kasi yun. Hanggang sa nagsimula ng maglakad si Lola Emma. Sumunod naman kami dito. Yung apo niya ang nasa huli. Napakatahimik na parang suplado. Maya-maya ay nakarating na kami sa kabilang sitio. At sabi ni Lola Emma ay nakikisalamuha umano ang aswang doon. Pero hindi ito doon nakatira dahil wala naman siyang kakaibang nararamdaman doon. Sumabat naman ang apo nito. Sabi ay wala din siyang nararamdamang kakaiba. Dagdag pa ni Ismael, kinakailangan daw malaman kung saan ang karugtong ng daanan ng aswang sa anyong tao. Gumala kami sa lugar na para bang naghahanap ng gagamba. Maya't maya kasi ang hinto at dadapa naman itong si Lola Emma. Inaamoy-amoy ang lupa nun. Habang itong si Ismael ay para bang sinusukat ang lugar. Kung titingnan ay para talagang naghahanap ng gagamba. Marami akong kilala dito. Katunayan, ang iba'y kaklase pa namin ni Kuya. Nagtanong pa nung mapadaan na kami sa kanilang tirahan. Nakesyo ano ba daw ang pinunta namin at may kasama pang manggagamot. Si Lola Emma nang nagdahilan nun. May hinahanap lamang umano siyang isang uri ng damo para gamitin sa paggamot sa kapatid ko. Basta para kaming timang. Hanggang sa nakarating kami bandang may magkakasunod na tindahan nun. Ang dulo nito ay tindahan ng tuba at may tumpok ng tao doon sa ilalim ng malaking puno ng akasya. Nagtatari ng manok ang mga ito. Tigbakay kumbaga. Kung umiinom kayong dalawa ng tuba, uminom kayo at magkunwari ha. Alam niyo kung bakit? Isa sa mga taong dyan, yun ang aswang. Dito lang kayong dalawa. Kung sino ang lalapitan namin alinman sa amin ng apo ko, yun na yun. Matapos magsalita itong si Lola Emma, tumitig ito sa kanyang apo at naggudyat ng tango.
Pagkatapos ay naglakad na sila sa magkakaibang direksyon. Kami ni Kuya, kahit hindi naman umiinom, napilitan kaming tumagay ng tuba nun. Bumili si Kuya ng 2 tingkap ng tuba. Malaking baso ito na tunggaan ng tuba kapag may iniinom. Ang pangit ng lasa, Sir Seth. Lalo na kung baguhan ka. Naupo kaming 2 ni Kuya sa mahabang tabla at nakatuon ang atensyon ko kay Ismael. Kalmadong nakihalo yun sa mga tao. Nakapamewang pa at bigla na lamang itong lumingon sa amin. Pagkatapos lumingon, dumikit ito sa isang tao doon. Nagkakasikuhan kami ni Kuya Buloy. Nakuha namin ang pagpapahiwatig nito na kung hindi kami nagkakamali, itong tinabihan niyang tao, yun na yun. Pero sa maniwala man kayo at sa hindi, yun ay walang iba kundi si Edu. Napamura talaga si Kuya nun. Bumunot pa nga ito ng itak na animoy may gagawing hindi maganda. Animal na buwang yun. Yun pala yung aswang. Yari sa akin yan. Mabilis ko siyang pinigilan. Kako, maraming tao at magkakagulo kapag ginawa niya yun. Kumalma lamang ito at ipaubaya doon kay Lola Emma ang lahat. Total, alam naman na namin kung sino yon. Hindi na magiging problema ito kapag may gawin kaming hindi maganda. Maya-maya ay umalis si Ismael. Tumungo ito sa lugar kung saan kami lumusot. Habang si Lola Emma naman ay palapit na yun sa amin. Nakasimangot ang mukha at, "Nakita niyo ba? Yun na, yun ang aswang. Tara, uwi na tayo." Sumabat naman ang Kuya. Ano ba daw talaga ang totoong sadya namin sa lugar nun? Di ba nga umano ay pagduntod sa aswang pero bakit wala daw kaming gagawin? Naiintindihan kita pero hindi siguro maganda tingnan kung maglilika tayo ng gulo dito. Dadalaw naman yan sa inyo. Doon na lang natin katayin kapag naaktuhan. Kinakailangang may patunay para makabuluhan talaga ang pamamaratang natin. Tara na. Ano ba, Buloy? Maghunos dili ka, ha? Ipunin mo yung galit mo sa oras na mabigyan tayo ng pagkakataon. Umuwi nga kami nun. Pero habang nangyayari naman ito ay ngaw-ngaw na ngaw-ngaw ang Kuya. Galit na galit ito at pinagtataga ang mga puno ng saging. Hinayaan lang namin yan. Maging ako nga parang gusto ko nang pumatay pero iniisip ko din ang sitwasyon. Nang makarating na kami, sinabi na lamang ni Lola Emma na babalik sila sa Makalawa. Sa ngayon ay naging mainit pang aswang buhat ng pangyayari nung isang araw. Huwag daw mag-alala dahil tutulong daw sila nun. Kinagabihan, habang nakatambay ako sa beranda, nakakita ko ng nagpapadaang tao na pagkabilis-bilis sa may gilid ng bahay. Mabilis kong sinipat kung sino ito. Pero hindi naging malinaw gawa ng kaagad din na naglaho yon. Ginising ko si Kuya. Sabi ko baka aswang yung nakita ko. Napadaan at naglaho. Dali-daling bumangon si Kuya Buloy. Kinuha ang itak at lumabas ng bahay. Nakasunod lamang ako sa kanya. May dala din akong itak. May bitbit akong supot na may lamang asin na tabo. Yun kasi ang narinig kong pangontra sa aswang gawa ng masakit daw sa balat nila ito. Pero yung asin lang, walang bisa ito. Nagsiga ang Kuya. Nasa magkakaibang direksyon ng paligid ng bahay siya nagsisiga nun. Sa likod at harap. Habang nangyayari naman ito, naroroon ako sa puno ng saging. Nakatapat ito sa bintana sa may silid doon. Nakabukas ng bahagya ang bintana at ako ang may gawa nito. Kung sakaling totoo ang hinala ko na aswang yon, tatadtarin ko talaga. Maya-maya ay bigla na lamang sumigaw si Jose. Kasunod noon ang sigaw naman ni Kulas. Sigaw na animoy sobrang natakot.
Mabilis akong sumilip sa bintana. Nanlaki ang mga mata ko noon dahil itong si Jose, bit-bit na ng napakapangit na nilalang. Napakahaba ng buhok niya. Tama itong si Jose at Kulas. May mahabang buhok ngayon. Sa mga sandaling ito ay mabilis sumagi sa isip ko na hindi ito yung magtutuba. Hindi naman mahaba ang buhok ni Edu. Pero papanong nasa loob na ito ng bahay nang hindi man lamang namin namamalayan? Wala ding silbi noon ang pagpapausok ni Lola Emma. Mali din ang kalkulasyon ng manggagamot. Hindi sa makalawa ang pagpapakita ng nilalang na yon, kundi kinagabihan lamang din. Napaka-agresibo nito. Mantakin yung gising kami noon pero napakalakas ng loob niya. Bukod pa dun, umaatake sa araw. Gaya na lamang nung nangyari kay Jose. Sa makatuwid ay hindi takot sa araw ang nilalang. Nakakapag-anyong aswang kahit may araw pa. Tinutukan ko ito ng dulo ng itak pero hindi natitinag. Nakatungtong na yun sa isa pang bintana at hawak ang buhok nitong si Jose. Walang ano-anong ibinato ko sa kanya ang supot na may lamang abo at asin. Pagkatapos ay hinila ko si Jose noon. Sumabog sa mukha yun ng nilalang. Pagkatapos lang mabitawan ng kapatid na bunso ay tinaga ko ito at tinamaan ko pero hindi man lang nasaktan. Mas nasaktan pa ito sa asin na may abo. Nagwawala yon. Maya-maya ay dumating si Kuya. Sundot at taga sa itak ang ginawa nito. Nang lalaban ng aswang, napakalakas niya. At noong tumayo na ito, doon ko napagtanto na malaki pala siya at napakahaba ng mga kamay at paa. Hinatak ni Kuya Biloy si Kulas patungo sa may sala, habang si Jose naman noon ay pinasiksik sa kanto ng silid na yon. Eto na, kami na ni Kuya ang nagsalitan sa pagtaga, pero hindi talaga tinatablan. Lumalaban at nakakapangilabot ang galawan nito, maging yung tinig niya. Sa hindi namin malamang dahilan, bigla na lang yung nalaglag sa bintana na animoy may humila. Nagkatitigan kami ni Kuya. Itong si Jose sinabing tumulong daw ulit yung tao na sumalba sa kanya ron sa uma. Tinuro pa ni Jose ito sa kung saan banda pero wala kaming nakikita noon. Maliban na lang sa aswang noon na dumadaing ito habang gumugulong-gulong sa lupa. Hanggang sa ganun na lang ang panlalaki ng mga mata namin ni Kuya nang magwika si Jose ng mga katagang. Si tatay yan. Kamukha niya si tatay. Si tatay yung tumutulong. Si tatay? Patay na si tatay ah. Wala kami nakikita, Jose. Wika ng Kuya. Ako noon ay may parting naniniwala pero lamang yung pagdududa eh. Sa pagkakaalam ko ang kaluluwa, hindi pwedeng makahawak ng bagay na nahahawakan ng buhay. Walang emosyon ang kaluluwa. Tumayo si Jose at sinabing si tatay daw talagang nakikita niya. Sa labas at inihila ang nilalang palayo sa bahay. Ayoko maniwala. Gaya ng sinabi ko ay lamang sa akin ang imposible. Pero kitang-kita kong may kumakaladkad talaga sa nilalang na yon. Aminado din ako noon na ito din ang nakikita ni Kuya. Ilang mga sandali lang ay lumabas kami ng bahay at pinagtulungan ng nilalang habang wala sa amin ang simpatya nito. Iba ang pinagkakaabalahan. Hanggang sa kalaunan, tinablan siya. Lalo na nang tamaan ng itak ni Kuya sa may bandang ulo. Walang tigil kami noon sa pagtataga. Hanggang sa dumami ng dumami ang pinsala. Doon banda sa sagingan, hindi na ito makagalaw. Buhay pa pero hindi nakakatayo. Napatay namin ito.
Laking gulat namin ni Kuya. Dahil nang nag-anyong tao ito, yun yung manananggot o magtutuba. Si Edu. Si Edu nga yung aswang. Sa galit ni Kuya ay pinugutan niya ito ng ulo. Ako noon ay hindi nakaatim. Napapasukat talaga kasi ako gawa ng tao ng figura. Pero para lang nagkakatay ng baboy si Kuya Buloy. Matapos magsawa ni Kuya sa pagtataga kahit wala ng ulo, pinuntahan ko si Lola Emma. Kahit gabi na, kahit malayo. Madaling araw na akong nakabalik at kasama ko si Ismael. Si Lola Emma ay susunod na lamang ito para alamin ang nangyari. Ayon kay Ismael, nagtataka siya sa kung paano namin pinatay ito. Hindi daw ito madaling kalaban. Pero kahit wala kaming karunungan ay nagawa namin yung paslangin. Sinabi ko naman kay Ismael na may tumulong sa amin pero hindi namin ito makita-kita. Maliban na lamang kay Jose. Ipinaliwanag ko yun kahit mahirap paniwalaan na ang tatay daw namin ang nakikita ni Jose noon. Totoo ba, Jose? Nakita mo yung tatay niyo? Ngayon na ako nakarinig nito Pero parang hindi nagsisinungaling yung kapatid niyo Sabi naman ni Jose na totoo ang mga sinasabi niya. Maya-maya ay dumating na si Lola Emma. Malaki umano ang posibilidad na kaluluwa nga yun ang namatay. Pero ginagabayan na ng sugo. Baka nakahiling ito bago pa pumatay. Kadalasan kasi sa malapit ng malagutan ng hininga, may huling hiling. At ang huling hiling na ito, kadalasan dinidinig. Yun lang ay batay sa kanyang sinasabi at pagpapaliwanag. Napaiyak ako nun, maging ang mga kapatid ko. Isipin nyo, kahit nasa kabilang buhay na ang tatay, inuuna pa rin niya ang kanyang mga anak. Kami lang ni Kuya ang naglibing ng labi. Kinabukasan pa umuwi si Lola Emma. Yun lang naman daw ang aswang. At kapag may nangyari ulit ay puntahan lang daw sila noon. Dumalaw kaming lahat sa puntod ng tatay. Mugto ang mga mata. Humahagulgol ng iyak kaming apat. Kung sakaling aswang ang pumatay sa kanya, siguro ay gumawa ng paraan ng nakakataas para iligtas kami. Dahil nga kami nang isusunod sa padre de pamilya. Si Jose, biglang sinabi nito na nakita niya si tatay. Na sa may unahan daw nakangiti pero nawala din umano. Mas lalo kaming nag-iyakan. Si Jose lamang ang nakakakita sa kanya. Naniniwala na kami ng buo kay Bunso. Hanggang sa kabilang buhay. Pinotektahan at minahal kami ng aming ama.